isang social civic organization ang mga botante na bumoto batay sa mga plataporma at hindi sa popularidad ng mga kandidato. Narito ang ulat. Sa September 19, alas 8 ng umaga, magsasagawa ang grupong Sagot Kita Bayan sa Club Filipino ng isang forum tungkol sa matalinong pagpili ng ibobotong kandidato sa halalan sa 2016. Ng Vice-Presidente ng organisasyon na si Jojo Gonzales, gawing basehan sa pagboto ang plataporma ng kandidato at hindi ang kanyang popularidad. Base raw kasi sa isang pag-aaral, karamihan sa ating mga kababayan, associational knowledge ang mayroon imbes na intellectual at analytical knowledge. So pag-aralan natin lahat ng background, lahat ng mga kakandidato, then you choose. Dagdag pa niya, mainam kung may 3 C's o Christ-centered, compassionate at competent ang isang kandidato. This can be a guide to all voting population para malaman natin na kasi kahit sino umupo, pag minsan kulang ang takot sa Diyos, malaki ang temptasyon sa politika. Kaya maganda God-fearing, yung Christ-centered. Servant leadership naman ang katangiang mayroon dapat. Ayon sa pinuno ng Manila Muslim Affairs Coordinating Council na si Professor Joe Arabani. Siya yung lalapit, hindi iniisip na siya yung king, siya yung dapat ang servant ng taong bayan. Sa isyu naman ng vote buying na talamak tuwing panahon ng eleksyon, nakikitang solusyon ng grupo ang programa nilang CCTV o Concerned Christians Against Tampering of Votes. Gamit ang cellphone camera, kukuhanan ng mga poll watcher ang mga caught in the act vote seller at buyer para ipakalat. Sa parang ito, umaasa silang matatakot ang mga nagnanais na gumawa ng iligal na aktibidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.